Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Bueno. Hello. Magandang gabi, mga kabayan. Nandito po tayo sa puso ng siyudad ng Quezon City. No? Nandito po ang aming pagla-launch ng ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Ako pa ba ang magpapakilala sa sarili ko? Siguro naman ang aming President, National President na Diego Magpantay. Ikaw na magpakilala sa imong napapabisaya na ako. Pres, kasi sa Mindanao na ako yun eh. Okay. Pakilala mo ako. Well, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Tayo po ay nandito. Dapat po dito tayo sa Sama Ka na Kabayan Afternoon Edition. But dahil po tayo ay maglulunsad ng isang programa para po sa ating Citizens Crime Watch, CCW Bantay Kalusugan, kukunin po natin yung ating programa upang dito natin simulan yung CCW Bantay Kalusugan. At siguro po itong programang ito, mapapakinggan po natin dito sa Margo TV at least once a week. Ano? At ang ating po mga kasama dito sa programang ito ay press from Mindanao, from Yes. Region 13. Caraga. Okay. At mga kaibigan, dito po sa ating afternoon edition ay makakasama po natin. Wala pong iba. Ang ating pong Regional Director po Region 13 na nakakasako po sa ilang probinsya o ibang lalawigan dyan po sa Mindanao na sako po ng Region 13. Ito rin po ay siya ang Chief of Hospital nito pong ating tinatawag na agusan, ano? Drug abuse. Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Kung hindi nyo po alam, ito po ang isa sa pinakamalaking drug treatment and rehabilitation center sa isla po ng Mindanao. Yes. At siyempre, yung ating pong kasamahan na siya po ang namamahala at namumuno diyan po sa Drug Treatment and Rehabilitation Center na siya rin pong ating Regional Director po Region 13, Doc Tumawis, Doc Prince Tumawis. Ito po ay kararating lamang galing po sa Mindanao at bumisita po dito sa atin upang simulan po yung kanyang programa. May programa din po siya doon sa isang radio station sa Mindanao, yung Agusan Radio. But siyempre, ito pong Margo TV ay sariling atin. Yes. So, at siyempre, siya na rin magpapakilala doon sa kanyang kasamahan.
na galing din sa Mindanao. Ito ang ating po mga kasangga sa Drug Treatment and Rehabilitation Center na pag tayo po ay may problema, tayo po ay may isasangguni na mga kinakailangan nating iparehab pagkat sila ay nalulong ng masamang bisyo, doon po natin dinadala sa kanilang institusyon. At ito po ay talagang, binisita ko na po ito ng ilang beses, napakaganda talaga at sabihin na natin, ayos na ayos po ang kanilang pasilidad doon at talagang sigurado marirehabilitate po ang alinman o sino mang pasyente. So mga kaibigan, ang ating pong hahawak ng Bantay Kalusugan, dati na po itong may hawak nito, Bantay Kalusugan, pero anong siya po ay mapunta ng Mindanao, dati kasi Yes. nasa Malacanang ito. Yes. Pero nung mapunta na po ng Mindanao, medyo nakaligtaan na po ito at Oo nga. gusto niyang buhayin ngayon, di ba? Yes. So mga kaibigan, si Doc Prince Tumawis, ang ating pong kasamahan na mula po sa Agusan. Okay. Mga kabayan, bali po in addition sa ating national press, presidente namin sa Citizen Crime Watch, gusto ko ring i-correct yung regional director ng Caraga. Baka kasi isipin nila ay sa regional director tayo ng DOH, no? Yung po ay bukod sa Chief of Hospital po tayo doon sa National Health Facility na Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Agusan del Sur, ay ako rin po ay naitalaga ng CCW na regional director ng CCW ng Caraga, no? Baka mamaya marinig ng RD doon sabi nila, Oo. pinalitan natin. Oo. The same thing, ako rin po ay membro ng BOT, no? Di ba, Oo. Pres, no? At gusto nating kasi mayroong mga doktor dyan, nagpapakilalang doktor na hindi nga nakatapos ng high school pero pinakikilala niya sarili niya doktor. Ito po ay si Dr. Mel Hamid Prince Tumawis ay Doctor of Medicine ito. Hindi po ito doktor-doktora. Baka sabihin na, galing rehab to, nagduduk-duk-dukturan lang. At syempre yung ating kasamahan. Bago ko muna Oo. ipakilala yung kasamahan natin, no? Baka nakakalimutan ng ating mga kababayan Hmm. na tayo rin ay kolumnista. Oo. Naalala mo, yung Yung, natigil lang natin yung saksi, publishing natin, Oo. tsaka bomba na tayo pa ay may column doon na Bantay Kalusugan, no? So, ang sinusulat ko po doon sa periodiko na yon ay tungkol sa health, kalusugan. Hmm. The same thing, iba yung style ko doon may kasamang mga politiko na Hmm. na may mga mga inahayag tayo doon na mapatungkol sa kalusugan, no? So, bago natin ipakilala itong kasama natin, no? Ulitin ko President Jigs, no? Sigurado makisig din ito. Makisig Oo, yan. Makisig. Manubo yan, no? Kasama ko rin yan na co-host doon sa ating Hustisya Kalinaw Kaimsog doon sa teleradyo doon sa DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Kasama ko yan every Tuesday, no? Mhm. So, ito ang paglalunch natin rito ay mangyayari kahit nakasign po kami sa Mindanao ay talagang magla-live pa rin kasi due to advanced technology, pwede naman tayo mag-ere kahit di ako rito parate, no? So, through doon naman sa Mindanao ay maka-ere tayo na live, no? So, napag-usapan natin na sa Wednesday, no? About 9 p.m. yata, no? Every Wednesday, 9 p.m. or 8 p.m. 8 p.m. siguro or 9, whichever po kung ano magiging ano. Yes. So, anyway, ma-finalize din natin basta ngayon ang launching, no? Mm. Okay, pakilala natin ang ating kapatid na dito sa galing pa Mindanao, ang ating Supervising Health Program Officer din ng DTRC Agusan del Sur. Ngayon kasi nandito kami sa Shangri-La para doon sa training sa Colombo Plan. Ito naman nurse by profession. Yes, by profession. Si Manubong Manubo, no? Si Sir Mark Anthony Azarcon. Good evening, no, sa lahat na nakikinig ngayon sa programa natin. Boss, it's my honor and privilege nandito po ako. Sir Jigs, good evening po. So, unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami ni Boss. Namin dito na nakapunta kami dito sa Manila. At the same time, kasama din ako sa paglalunch ng Bantay Kalusugan. Boss, good evening. Okay, pag-usapan natin sa amin po kasi sa Citizen Crime Watch, no? Siyempre sa pamumuno ng ating National President si Diego Magpantay Jr.
kami po yung mga Board of Trustee. Siyempre, nandyan din ang ating chairman, si Freddy Topacio, Attorney Freddy Topacio, ang aming national chairman. Oy, nakakalimutan mo, batiin mo naman, National Press, ang ating VP for Mindanao. Baka magtampo yun. Oy, oo. Alam mo, pumunta ng Ilocos. Oo nga eh. Oo, hindi Oo. dito dumaan. Kaya nga eh. Yung ating pong Vice President for Mindanao, si King Tumawis. Oo. Mas magandang lalaki to. Ay, ganun ba? teka. Mas magandang lalaki ka kaysa kay King. Kasi ako nandito. Oo. Sige lang. Alam nyo, pag ako po ay nasa Mindanao, ako po ay hindi nakakaramdam ng anumang lungkot at anumang kwan. Pagkat ako'y ang nasa kaliwa ko ay si Prince, ang nasa kanan ko ay si King. O biro mo, wala man lang akong pangambang nararamdaman sa Mindanao dahil alam ko na ako'y nasa mga mabubuting kamay. O, Pero ang usaping gwapo, di ba? Sinong gwapo? Si Prince Charming o si King Charming? Wala naman King Charming, di ba? Walang King Charming. Yun ang ating Oy, RD. King. RD King, kumusta dyan sa Ilocania? Alam ko, nag-i-enjoy ka. Hindi ko lang alam kasi Lunes ngayon, holiday, baka umuwi na. Baka umuwi na yun. Oo. Pero wag na nating ibenta yun. Oo. Okay, Pero nangako siya, pag nakadaan daw siya rito, i-interviewin natin. Alam mo, meron ako sa kanyang pinupropose na programa para sa Land Transportation Office. Sabi ko, kailangan magkaroon tayo ng kampanya para sa zero traffic accident. Yes. Road So, accident. pag inilunsad natin ito, so marami tayong gagawin. Unang-una, yung education ng ating mga chopper. Marami pong natutong mag-drive. Pero mag-drive lang ang natutunan, hindi kasama yung road safety, Yes. yung road courtesy. Yes. Hindi nila natutunan yon. Natutunan lang humawak ng manibela at mapaandar yung sasakyan. But pag sinabi pong driver ka, lalo na kung professional driver kang tinatawag, hindi lang yung marunong kang mag-drive. In fact, kailangan pa nga marunong ka rin sa troubleshooting, di ba? Yes. Pero, check siya, ito mga taga-subaybay natin, no? Paring press. Kailangan, baka mamaya, sino ang pinag-uusapan natin? Si King Tumawis, ay Vice President for Mindanao na CCW. Siya rin po ang regional director ng Region 12 ng LTO. Para pero malaman nila. teka muna, bakit LTO pinag-uusapan natin? Yung drug treatment and rehabilitation center ang ating pag-uusapan. Doon natin kukonek. Kasi alam nyo po ba, no? Oo. Nasanay ako sa kaigsunan doon sa aking programa doon sa Mindanao. Alam nyo po ba, yung road safety na yan, yung traffic na yan, no? Karamihan din sa ating mga super ay nalulun sa bisyo yan. Ginagamit nila ang shabu, pampagising, pampasipang. Oo. Tama mo ba, Timel? No? Kaya tuloy-tuloy yung kanila pagmaneho. But ang hindi nila naiisip, yung gumagamit sila, akala nila ngayon okay lang, medyo buhay ka, gising ka. But ultimately, pag bumagsak ng katawan mo, doon mo mararamdaman, di ba, na talagang mali. At saan ka naman nakakita? 3 araw ka nagmamaneho, wala ka pang tulog. So, samantalang kinakailangan every day, at least 8 hours kang natutulog, di ba? So, yung problema po sa drug natin, problema natin sa drugs, konektado rin yung mga chopper natin na kinakailangan. Yes. Di ba? Bakit nagkakaroon ng aksidente sa kalsada? Unang-una, yung kondisyon ng kalsada, yung kondisyon ng ating weather, yung kondisyon ng sasakyan, at yung kondisyon ng taong nagmamaneho. Yung super. Oo. Pero ganito itong kasama natin ngayon, si Sir Mark Antonia Sarcon, pa-discuss natin sa kanya kasi ito, mga 4 na taon na siyang mahawak ng mga pasyente na person use drugs, no? Pa-discuss natin sa kanya anong effect ng droga, no, sa kalusugan ng Teka muna, parang Doc. Meron akong 2 pasyente doon na inirefer at kukumustahin ko, kumusta ba ang lagay nila ngayon? Kumusta na ba ang mga lagay ng mga pasyente natin? Good evening po sa lahat. No? Una-una yung sinabi ni Sir Jigs na
pasyente. Ano yun belong yun sa voluntary, boss. Fortunately, last 2 weeks ago, nag-attend po ako ng hearing through webinar, no? Pinasasalamatan ko po si Attorney Mamao kasi siya yung nagbigay talaga ng daan, boss, no? O, yung prosecutor natin. Para mabigyan ng madalian kasi yung pahirapan kasi, Sir Jigs, pag sabihin mo na voluntary, no? Yes. Fortunately, yung mga natin doon sa Patinay na Regional Trial Court, of course, leadership po ng ating Chief of Hospital, no other than si Doc Tumawis, agad-agad binigyan ng pansin. So, ibig kong sabihin po, nakasecure na po tayo ng court order. So, sa madaling salita, yung patient na natin doon ay may court order na. Kasi, ko lang, pag sabihin mo na voluntary, may temporary confinement order. So, special proceeding po kasi yan, Sir Jigs. Kasi even nga yung mga nakukulong na ikinukumit doon, kailangan may commitment order din. May court order. Ibig sabihin, pag voluntary, wala pa siyang court order. So, binigyan natin yun ng under sa ni Boss Doc Prince na ako, si Doc Prince, mga DDB rep yan. So, kami ang nag-inform sa court through temporary confinement order. No, sa madaling salita, lahat lang na-admit diyan sa atin sa facility, may court order. Pero ganito, bigyan natin ng aralin itong ating mga taga-subaybay. Kasi baka mayroon din silang gustong i-refer na pasyente, tama. di ba? Pero bago pa lang yan, paring press, no? Ano ba yung pinaka-brief na para matuto ang ating mga taga-subaybay? Anong effect ng droga sa isang tao, no? Tama. Salamat po, boss, no? So, iba talaga yung condition sa isang tao pag mag-take ng drugs. So, madaling salita, destructive yung isang tao. Hindi mo lang masasabi na in family, in short, walang self-rehabilitation sa isang tao, no? Unang-una, destructive, nandun yung kumbaga sa Bisaya, mangawat, no? Ano yung sa Tagalog? Magnanakaw. So, problematic, no? Lahat ng problema binibigay sa pamilya. So, madaling salita, kailangan din yan sa ng tulong, no? Yung tulong na sinasabi ni boss ay rehabilitation. Yes. I-correct natin yan, walang self-rehabilitation. So, unang-una, There's no such thing as self-rehabilitation. Pero hindi lang pinag-uusapan yung problema sa droga kasi meron din mga tao na dapat mong i-rehabilitate even without taking drugs, di ba? Sila ay nalulong sa ibang klaseng bisyo. Addiction. Tawag doon addiction. Addiction. Unang-una, nakikita po kami hindi lang substance. Kumbaga, gambling. Gambling. O consider naman yun sa atin through studies na pinag-ipapahiwatig natin yan na alcoholics belong to drugs din, Sir Jigs. No? Unang-una kasi, base sa experience namin ni Doc Prince or ni Bossing na anong rason ba't bumabalik yung isang pasyente namin? Dahil sa alak. Kasi pag nandyan na yung alak, automatic, babalik yan. Kasi shabu na yan. Shabu yan. 100%, 100% Sir Jigs, yun ang mga rason nila. So even yung addiction sa alcoholic. sugal. Yung gambling, sugal. talagang matindi. Oo. Kasi based on our experience po ni Bossing, matindi. Akalain mo, I'm not saying sa particular, yung pamilya, tinatanong namin ni Boss, aabot ng almost 2 million yung utang sa isang pamilya dahil sa kasagsagan yun sa online sabong. Dahil sa sabong. Ayun. Yes. Malaking tulong. Alam mo maraming ganyan yung mga OFW natin. Maraming lubog sa utang. Lubog sa utang pagkat yung kanilang pera na dapat sana ipapadala nila sa kanilang mga pamilya natalo sa online gaming. Yung online na yan. Sabong. So yun may gamot din. May gamot. Addiction Actually, Addiction. walang gamot prescribed na tawag natin yung addiction. Walang medicine. Kundi sabi ni boss is behavioral treatment. Behavioral. Ipapasok yan. Dapat pala DJ dumaan ka din sa ganyan. Behavioral treatment. Alam mo, hindi naman siya mahilig sa sugal. Ibang hilig niya. Ano hilig niya? Mambakla? Any kind of addiction po, Sir Jigs, is any kind of addiction. Dito tayo sa Quezon na. Basta ang inaabuso,
ang isang bagay, Yes. yun considered ng addiction, Yeah. ano? Addiction is a chronic relapsing brain disease po Mm-mm. yan. Pabalik-balik, Pabalik-balik. pabalik-balik. Yun. Pero- Pangmatagalang pabalik-balik Mm. na sakit ng utak. Oo. Yan Pero yun natitreat din, di ba? Yeah. I-correct ko lang, no? Ano namin yan boss. Parang ang tawag sa amin is mga rehab or rehab specialist, no? Ang punto talaga namin diyan is bibigyan natin ng panghabang buhay, panghabang buhay na teknik yung isang tao Yes. Oo. para makaiwas siya. So, doon sa loob ng Drug Treatment and Rehabilitation Center natin, anong program ang dapat na daanan ng bawat pasyente na pinapasok doon? Para sa kalaman ng lahat, most of the government rehabilitation center, ang ginagamit po nila is TC modality o therapeutic community modality. Alam mo naman yung bossing ko, hindi yan hindi yan status ko eh. Ang ano sa amin is marami kaming incorporate. Kasi nakita ko nung pumunta ko doon, may grupo ng mga pasyenteng babae na meron silang parang inaalaga ang kambing. Ayun. Ano? So, Therapy yun. therapy. Therapy. Oo. Isa din to sa pambato. Kumbaga, we are unique from other rehabilitation. Pero meron din akong nakita doon na nakakulong, nakahawla na Rabbit. monkey. Yung unggoy. Unggoy. Nung nasabi ko, ano ang purpose nito? May Bakit purpose din yan. bakit meron ditong nakakulong na unggoy? Sa lahat ng innovate ni boss doon, hindi lang dyan na parang tawag namin doon na for publicity or something. May mga rationale po yan, Sir Jigs. Unang-una, bakit nandyan yung unggoy? Marami tayong mga pasyente na hindi mo yan matatawag na agad-agad paglagay mo doon sa mga residente natin. Tawag natin mga residente, mga pasyente. Oo. Magaling sila agad or matreat sila. No, it Rehabilitate takes agad. time. Kasi may mga ugali ang mga pasyente na katulad ng unggoy. Okay. Unang-una, yung ugaling burara, Mm. ugaling pabaya. Magnanakaw. Magnanakaw. Di ba? Ang unggoy, magnanakaw. Oo. Actually, Mga agaw ng hindi kanila. Oo. kung makita mo yung hawla, yung tinuro ko sa'yo, Mm. pag merong pasyente ganun na ugali, patatayuin ko o kaya paupuin ko Doon sa harap. sa harap. Pero hindi sa loob na hawla. Tapos nakalagay doon yung nakapaskil na burara, ako, ang Pabaya. unggoy, burara, pabaya, magnanakaw. So habang nababasa niya yun, nakikita niya rin yung Itsura ng unggoy. Anong ginagawa ng unggoy? Yun. No? So, unggoy ka na rin pag ginagawa mo parang yun. iniisip Parang mo ganun. na ayoko Oo. nang gawin to. Dahil Kasi- nagmumukha akong unggoy. Yes. Oo, So okay. psychological Oo. na ano nila yon. So hindi dahil lang gusto natin mag-alaga ng unggoy ha. Dapat meron din dong picture natin. Ah, Yung picture natin, ah, natitingnan din nila, ito ay mabait. hindi. Ito si Doc Prince ay mapapagkatiwalaan. Di ba? Ito si Doc Prince ay Parang, mabuting Boss, tao. parang kulto na yan. Gagawin mo na akong ano doon. Actually, Sir Jigs, i-clarify ko lang yun, Sir Jigs. No? Kasi ngayon lang, hindi natin yan kumbaga, hindi natin yan kasi sa lahat na mga achievement po ni boss, hindi namin yan ikiniklaim. Maraming tao na maraming galit din sa kanya. Mga critics ba? Yun ang problema, alam mo. Ayun. Alam mo, parang Mukhang kang- magkakasuhan na tayo niyan. Ha? para kang punong kahoy eh. Ah. Di ba? Na napakarami mong bunga, hitik na hitik sa bunga. Yeah, Ngayon, that's the big Maraming umaasa na mabibiyayaan sila ng bunga na yan. Ngayon hindi ganun basta-basta eh. Ah. So, ang kailangan nila, batuhin nila yung bunga para malaglag. Ganun ba? Yun ang ehemplo niya. Kaya, alam mo, pag ikaw ay ako kung iisipin, bilang National President ng Citizens Crime Watch, survivor na ako sa ganyan eh. Kaya nga, ikaw Oh, ang mentor ko eh. Pinagdaanan ko lahat ng ganyan. Yung mga naiinggit, yung mga mukhang unggoy, walang ginawa, kundi manira. Ano? Totoo yan, Sir Ang Jigs. isang bagay, ito tandaan mo. Ang isang bagay, pag ang isang tao na nakatulong sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng benepisyo noong una, magkaaway man kayo ngayon sa hindi niyo pinagkakaintindi ang prinsipyo o kung anong bagay, wag mo nang sirain
Yes. tao na yan. Dapat Yeah. dapat ganun ang titingnan mo. Abay, noon wala kang ibang takbuhan ako eh. Bakit ngayon Yes. hindi ko na lang sinangayunan yung gusto mo na hindi naman dapat. Natulungan natin. Oh. Galit ka na sa akin. Daming tinulungan ni boss. Oo. Pero alam nyo ang ating mga pasyente na nalulung sa bisyo, ito mga drug addict na to, actually mas gusto ko sila eh. Mas mahal kong mga kaysa mga taong natulungan natin na walang bisyo, na mga walang utang na loob. Bakit ka mo? Ito mga nalulung sa bisyo na mga pasyente natin, Pag lumabas yan, siyempre. yung konsyensya nila, Oo. nakita nila yung genuine na pagmamalasakit natin, Mm. kaya yung mga yan, walang nagreklamo sa atin yan. Eh kung pwede nga, sabihin mo, Sir Prince, sinong nang-away sa'yo? Kasi alam ng mga yan, no? Papaano mag-isip ng masama. Tapos, inayawan na sila ng lipunan, pero tayo ang sumalo. Mm. So, ito mga naninira Saan sa pa atin. sila pupunta? Halimbawa ako. Ako naging drug addict ako. Yung pamilya ko ayaw na sa akin dahil Yes. ako'y naging isa ng magnanakaw. Yes. Di ba? Salot sa lipunan. Salot ako sa lipunan. So aayawan ako even my family. Yeah. Yes. So saan ba ko pupunta? Ngayon nakilala ko ang Drug Treatment and Rehabilitation Center. Whoever na nagpapatakbo niyan, di ba? Eh lalo na ako yung nagpapatakbo eh. Yeah. Makikita mo na tunay at totoo ang kanyang ginagawa at tunay na nagmamalasakit sa mga pasyente. Eh, hindi mo siya dapat na awayin. Pasalamatan mo siya because Mga kakampi natin, mga Oo. yan. Actually, ito ulitin ko yung sinasabi ko parati sa broadcasting. Bakit ang mga simbahan ba ay tumatanggap ng mga addict na Wala. sa simbahan ay Wala. isang taon, 6 na buwan doon? Samantala tayo sa government rehabilitation, lahat binibigay natin sa mga pasyente. No? So ngayon, tulad ng sinasabi ko paulit-ulit, itong mga ninira ay hindi na mga walang bisyo na natulungan natin, sila ngayon ang gustong siguro nakaka-addict din. Addiction din yung paninira Baka kailangan din sila i-rehabilitate. Kaya nga, ang problema Oo. kasi, baka mamaya yung nag-ano ni mo sa akin, mga staff ko na Oh, natulungan ko. gusto ring i-rehabilitate, ha? Dalhin mo dito sa akin at ako mag-rehabilitate. Hoy, bago muna Oh. kailangan na ma-shootout natin to. Shootout kay Renhard Montaño. Uy, yung ating Kabalonga, watching from Iloilo. yung ating napakasipag na Assistant Regional Director for Region 6. Yan, Si si Reinhard. CW yan, si Renhard yan. Shootout kay Unbreak My Heart, Ron Ephraim, mukhang taga-OFW ito Mm. Shootout kay Jay Gaspar, napakasipag nito. Sipag din sa Region 3. Region 3, Citizen Clivas, kasama natin to. Ito si Halim Panpangang Kusina, nasa Caraga to. Good evening po, Sir Jigs. Mga sir, more power sa inyo. God bless. Si HNY Sin. Ano to? Hindi naman to Jigs, no? Mano ka ni kumarin ito. Anyways, yan, dumadami na ang ating mga followers, no? So yan, ipagpatuloy natin ang Oy, diskusyon natin. Speaking of hospital, Yes. naalala ko sa iyo. Merong pinarating sa atin ditong reklamo na meron silang pasyente. Alam mo, 4 na ospital ang pinagdalhan at isa lang yung pinakauli yung tumanggap. Pero ang isang ospital na pinagdalhan, ang sabi sa sumbong sa atin, abay, tinatanong agad, kaya mo ba ang deposito rito? Malaki ang kailangan mong i-deposit. So private hospital yan. Private hospital. Okay. Ah, Ano pa? Pagkatapos sabi niya, ang CT scan dito ay 50,000. Kaya mo bang bayaran 'yon? So ang dami niyang sinabi na kailangan bayaran. At ang tanong niya, kaya mo bang bayaran ito? Hindi pa pinapasok sa emergency room yung pasyente ha. Ang tanong niya, kaya mo bang bayaran ito? So yung kasamahan ng pasyente, tinanong naman, sinabihan siya. Alam mo po, hindi po pinag-uusapan ang pera eh. Yes, Okay, yes. yung mga tanong mo sa akin, okay, sabihin ko sa iyo, kaya ko yan. Pero ako naman na magtatanong sa iyo. Pagpasok mo ng pasyente ko, kaya mo agad siyang pagalingin. Aba, hindi nakasagot yung medical assistant na naandoon. Pati yung doktor yung doktor na nagtatanong. Palakpakan natin to Gusto ko palakpakan yan. Sino ba yan? Ito, sasabihin ko na yan kasi yan ang usual na nangyayari. Pwede sa mga- naman nating pangalanan.
unfair naman doon sa ibang hospital. Yes. Ano? Ito lang isang hospital nito, St. Dominic Hospital, diyan sa may Bacoor. At hindi niya tinanggap yung pasyente. Hindi na lang ipinasok kasi napakadaming tanong. So inilipat na lang. At yung pinakahuli, tinanggap siya dito sa Adventist Medical Center. Diyan sa may San Juan. Dito Ayan. sa Pasay. Pasay, Dito sa Pasay. Pasay. Oh. At ang problema ng ospital, wala lang bakanting room. Okay. So, ang sabi nung kwan, baka pwedeng dalhin nyo na lang sa iba kasi wala na kaming bakanting room. Alam mo, papaalis na, nagtatakbo yung doktor. Teka muna. Meron na ikang nabakanting isa. Yes, diyan sa Seventh Oo, Adventist. so Oh. pasalamatan natin itong Adventist Adventist Medical Center. Medical Center Oo, diyan sa dyan may sa Pasay. Pasay. Oo. Ayan, pinapalakpakan ko yung Adventist Medical Center, pero yung bilang isang doktor, no, nandito rin tayo sa kagawaran ng kalusugan. May karapatan po ang pasyente na makita ng sinumang health provider. No? Unang-una, kung totoo man yun, yung aligasyon. Kasi tayo naman sa Citizen Crime Watch, ay sumbungan tayo ng ating mga kababayan. No? Lalo-lalo na itong nilalunch natin na Bantay Kalusugan, babantayan natin itong mga nagsiservisyo ng kalusugan. Kung ito ba'y tama o mali? Mali po yun, no? Kung anumang ospital, walang sinumang ospital na pwedeng gawin yun na harangin sa emergency room ang isang pasyente, mahirap man o mayaman, o may kung anong klaseng status sa buhay, na sasabihin na kaya mo ba ito? O kung gobyerno yan, bawal. Ganon din sa mga private hospital kasi hindi mo pwedeng tanggihan yan. Yan po ay talagang may kaso po yan. Pag yan ay napatunayan, no? Iba kasi ang pagdating sa health, hindi mo pwedeng tanggihan eh. Yes. Hindi mo dapat tanggihan ng isang pasyente. Kaya nga, pumunta yan dyan pagkat it's either emergency or kailangan nilang gamutin ang may karamdaman. Pero pag ganyan na ang tanong agad may pambayad ka ba? Aba, iba yun. Actually, yan ang usual na kalakaran sa mga private hospital. Pero mali po yun. No? Kailangan tingnan muna ng doktor o mga health provider sa emergency room kung ito ay stable. No? So, kakausapin yan, anong diagnosis. Di po nakapasok sa ER yun. Di nakapasok. Hindi Kailangan. nakapasok. Bawal yun. Hanggang doon lang sa may bukana ng Mali ospital. yun. Pero gusto kong sabihan na ating mga kababayan na dapat may ebidensya kayo. Well, pwede naman nating pasagutin ng ospital but yung nagko-complaint naandyan lang. So, pwede naman nating alamin kung totoo ito but siyempre, reliable naman kasi yung nagsumbong. Pero ito, tuturuan natin ng ating mga kababayan na pag ganun, pumunta po kayo doon ay papirmahin nyo sila na kayo ay pinapalabas o kaya hindi kayo tinatanggap. O kaya, pwede naman na i-video nyo kasi mayroon namang karapatan, wag lang sa loob ng ospital. Abang sa labas, video nyo sarili nyo na hindi ka rin pinapapasok. No? Ayaw niya. Ayaw nila. Naayaw. So at least makita man lang sa video. Meron pa nga yung kwento na dinala sa ospital emergency room. Yes. Pagdating sa emergency room, ini-interview yung pasyente, tinatanong, anong complete name mo, taga saan ka, ano bang nararamdaman mo, ano bang kuan. Hindi na nga makasagot kaya nga pinasok sa emergency room. Siguro saka mo na alamin kung ano yung mga personal circumstances. Alamin mo muna anong nararamdaman, ano bang problema. Sige, bigyan natin ng karapatan ng itong mga nasa ospital. Nasa judgment yan. Kasi ako, doktor din ako. Ito, nurse itong kasama natin. So, dapat stable. Pag nakapasok yan sa emergency room, bahala na yung mga health providers natin, doktor, nurses, o kung sino man. Pero dapat stable yan. Ngayon, kung ano man ang pagkakaintindi nila, dapat ang ating mga kasamang mga bantay o kamag-anak nung ay dapat nakasulat lahat. Kasi wala namang saysayan kung walang nakasulat na mga kasulatan. Written. No? Kasi paano natin babalikan ng mga yan? Halimbawa, kung anong ospital, tapos sasabihin, may ebidensya ka ba? So may mga kasulatan yan na pwedeng papirmahin nyo kami, kung palalabasin nyo kami, anong rason.
Mm. Yun nga lang, karamihan din sa ating mga kababayan na hindi ko rin masisi na natataranta, Mm. hindi nila alam ang gagawin nila. Pero yun nga, ulitin ko po, dapat mayroong tayong sapat na ebidensya bago natin balikan mga yan. Ngunit, bagamat itong ating mga hospital na mga bad practices yan, ay pag di nila tinigil yan, kung yan ay may katotohanan, which is panigurado, may mga totoong gumagawa ng ganyan sa mga hospital, ay pwede yang kasuhan. Okay. Oh, pwedeng mismo sa Department of Health ay bukod dun sa civil case ay meron silang administrative case, pati ang lisensya sa hospital ay baka makompromiso pag pag nalabag nila yung mga karapatang pangtao. Mm. Okay? Ano pang mga concern natin mga kababayan patungkol sa kalusugan? Well, marami pong yung mga nakikinig sa atin na tayo po ay napapakinggan sa Margo TV live sa pagitan po ng ating Facebook page at YouTube channel. Kung kayo po ay may katanungan o nais po ninyong alamin na may connection po dito sa ating pinag-uusapan, ito po ang ating programang Bantay Kalusugan kasama po si Doc Prince Tumawis. Ipadala lang po ninyo dito at Doc, yung cellphone number mo ba Oo. public ba yan? Oo naman. Sino ba namang wala tayong tinatago? Wala lang chicks eh. Wala na eh. 0917-819-9915. Pwede nyo itanong sa akin. Pwede nyo rin akong abangan o subaybayan doon sa every Tuesday ng 7 p.m. to 8 p.m. doon sa mayroon ding live yan sa Facebook, no? Yung Hustisya Kalinaw o Kaimsog, no? Siyempre dito, gagawin na nating regular to. Merkules. Miyerkules naman, talagang serbisyo natin. 8 to 9 na rin. Oo. 8 to 9. 8 to 9. 8 p.m. to 9 p.m. ng Every gabi. Wednesday. O kahit wala ako dito sa studio, pero meron tayong live, kahit nandun ako sa Mindanao, basta abot tayo ng internet, ay continuous, no? So itong programa ito ay programa ng Margo TV, siyempre ang ating Citizen Crime Watch, no? Sa pamumuno ng ating National President Jigo Magpantay. So Bantay Kalusugan, no? Binabalik lang natin, yan yung column natin, periodista tayo sa Saksi at saka sa Bomba dati na Bantay Kalusugan. Ngayon ginagawa na natin ay ngayon na po, nag-launch na po kami na magkaroon tayo ng usaping kalusugan dito sa ating bansa. Importante sa lahat kasi yung kalusugan, ano? Mhm. Kahit pamayaman ka, Yes. successful ka sa negosyo, Yes. o hindi, kung ano man ang na-achieve mo sa buhay, alam mo, ang ugali po nating mga Pilipino, lalong-lalo na, tayo ay talagang nagpapakamatay sa paghahanap buhay para lang kumita ng pera. At bandang huli, tayo naman gagasusin din natin yung ating perang naipon para maayos yung ating kalusugan na ating napabayaan. Di ba? Correct. So, kinakailangan, habang tayo ay naghahanap buhay, ay bantayan natin yung ating kalusugan. Kaya itong programang ito ay magbibigay kaalaman para Bibigay alagaan ang ating kalusugan. Habang nagtatrabaho, nagpapakasipag, isabay na natin ang kalusugan, no? Kasi ang kapital, ang puhunan natin ay ang ating kalusugan. Tama yung sinabi ni Paring Pres, no? Si Jigs, no? Na kahit anong sipag mo, yumaman ka nga, pero pag-abot mo ng 50 anyos, may cancer ka na. Kasi hindi ka na kumakain, no? Sobrang sipag mo, no? So, yan, ito ang pinaka-importante kaalaman. Yan ang layunin na itong broadcasting ng programa natin, no? Okay? So, ano pang gusto mo itanong dito sa ating nurse, ating manubong nurse, no? May nag-text sa atin, nagtatanong, ano daw ba ang magandang gawin? Ano daw ba ang gamot doon sa hindi na tinatayuan? Anong tinatayuan? Hindi niya in-specify kung ano yung hindi na tumatayo. Alam niyo po ba, ito seryosong usapan. Kasi meron namang naipasok na hindi tinatayuan. Balik tayo sa droga. Alam niyo po ba, meron po tayong tinatawag na dopamine. Ito po ay talagang evidence-based na talagang para malaman ang pleasure. Ang pleasure po yung kasiyahan, satisfaction,
no, naging high ka, yan po yung pleasure. Ayon doon sa dopamine level ng ating utak. Yung dopamine level po ng kumain ka, pag kumain po kayo na masarap, 100 dopamine level. Pag kayo po ay nakipag-sex, doon na tayo sa sex, Oo. 200 dopamine level. Napakasarap yun, Pero ang tanong natin, Oo. hulaan mo, ang shabu, ilan ang dopamine level? Naku, hindi ko alam yun. Dapat malaman ng ating mga Hulaan kababayan mo yun. muna. Yung sa sex na sinasabi mo, 200. 100, tingnan mo yung Ay, sex. siguro mas sobra pa. Makipagtalik. Baka sabihin natin mga 500 pa. Sabihin mo nga, Timil, kung ilan ang ano. Times 2 po, Sir Jigs. So sobra ko ng 100. Aabot ng 1,000 yung level. 1,000 dopamine level. 1,000. Yung sex, So, 200, Yung ibig sabihin yung ano ba tawag doon? Dopamine level. Pleasure. Yung pleasure. Yung ecstasy. Ay, hindi. Iba din yung ecstasy. Iba yun. Shabu lang yun. Oo. Usaping shabu lang to. Methamphetamine. Ibig sabihin yung pleasure, Yung level yung sarap. yung level level. ng high mo. Kumbaga sa baka 9 out of 10. Ay, hindi na Hindi pwedeng na. 9 out of 10 kasi ano na to imagine 200 yung Yung sa sex, Oo. yung sarap ng high mo, Oo. pero 1,000. Limang doble. Limang doble. Oo, limang doble. Kaya, Times 5. Pero baka sabihin, gano'n naman pala di magsasabu na lang kami. totoo yan. Oo. Tanungin mo yung mga addict. Mas Oo, gusto nila ang shabu kaysa sex. Wag po natin gagawin yun, pagkat yung nararamdaman ninyo, yung sinasabing 1,000 na yan, pag laging ginagawa yun, baka lumampas ka na sa ano. Paglampas mo sa 1,000, baka impyerno na yung mapuntahan mo, di ba? Kaya ang ibig sabihin niyan, ang kahulugan niyan, pabalik-balikan nila kasi nga umaabot ng 1,000 level yung dopamine nila. Kaya pag nandyan yung sex saka shabu, mas pipiliin nila yung shabu. Kasi- Pinagsabay niya, so mas lalo na. Walang gana na yan sa sex actually. Sinungaling yung mga addict na yan. Pag naka-take ka ng shabu, wala kang gana actually. Dito ka sa shabu. So, pag nag-take ka naman ng shabu, mawawalan ka naman ganang kumain. Yun. At pag wala ka ng ganang kumain, siyempre mangangayayat ka ng todo. Yan. Kaya yung iba, makikita mo, nangayayat ng maigi at even yung kanilang mata, halos uulwat na. Di ba? Yes. Yun ang magiging hitsura. Yes. Hanggang sa manipis ka ng manipis, butot balat ka na, saan ka na pupunta? Pipirma na kahit yung bulate. Kaya yung utak na lusaw na. Lusaw na. Yan ang mahirap So, sa yun ang shabu. epekto. Shabu lang yun, ha? Yun ang epekto. Shabu. So, kailangan talaga labanan natin ang droga. Pagkat ito pong droga, talagang napakalaki po ng perwisyo. Hindi lamang sa katawang tao, kundi maging sa lipunan natin. Malaking Oo. yan na salot sa atin. Uy, ko nga, naalala ko lang ang ating kaibigan na sumakanya ang kanyang kaluluwa, no? Si former undersecretary, si Yusek Martin Martin, Dino, no? kaibigan natin yan. Kaibigan natin. So, di ba kayo yung Oo. nag-formulate dyan sa CBDRP sa barangay? Diba? Naalala ko nun. Alam mo naman to si Yusek Martin, napakarami nitong kaibigan at nung siya po ay nasa DILG, tayo ay may sinabit sa kanyang proposal tungkol sa yung tinatawag nating unbloody campaign against drugs. Yes. At nung ako ay pumunta nung isang linggo sa opisina po ni Yusek Balmusina, yung pumalit kay Yusek Martin, Yes. napag-usapan namin, yung iba pala talagang ini-implement na rin nila. At tayo may natutuwa pagkat yung DILG, kahit pa paano, hindi man in-implement yung ating proposal sa kabuuan, pero marami halos na parte ng ating proposal ang in-implement nila. Yun nga lamang, siyempre, hindi naman nami-mention na tayo yung nag-propose noon at hindi naman natin kailangan na tayo i-mention o kaya bigyan tayo ng kunting pagkilala. Recognition. Hindi po tayo, ang nais lamang po natin kung ano po yung ikakaganda ng ating lipunan, Yes. ano po yung dapat nating gawin sa kampanya kontra droga, gawin po natin pagkat
ito pong droga ay talagang salot po ito sa lipunan. Kaya kami natutuwa kami dahil mayroong isang drug treatment and rehabilitation center diyan sa Mindanao, kahit na andito sa Luzon, abay talagang pinagpaguran nating dalhin po doon upang ma-rehabilitate. At yun nga, kinukumusta po natin. Okay naman, maganda po yung development. At kumuvoluntary po ito, naikuha na po ng Court order. court order ayon po sa ating mga kasamahan. Pakan natin ang ating mga sarili. Paring Pres saka Timil, no? Yung tinatawag, binabanggit ng ating buting Presidente Jigs Magpantay Jr., yung kay former Yusek Martin Dino, ngayon po ay natatamasa natin yung sa community-based drug rehabilitation program. Yan din ang trabaho ko nga ngayon, no? Diyan sa may parte ng Mindanao, no? So, alam ko yun naalala ko yung anti-presidential corruption natin, no? Na nasa health Sa PACC. sa PICC. Dala-dala ko noon yung aking organization din ng Bangsamoro Youth for Peace, yung ating marami tayong dala-dala ko. Nandyan din ang VAC. Oy, naisip ko tuloy noon, dami pumanaw na. Pati ito si Dante Jimenez. Nauna na yun. Pati ang kasama nating si Mel Chavez. Mel Chavez. Ay, alam mo, bumuo na sila ng chapter in heaven. Talaga naman. Mga anti-corruption na advocate. Si chapter in heaven. Ando na sila. Si Dante Oo. Jimenez, si Atty. Villegas, Oo si nga. Mel Chavez. Founder. Marami na. Oo. Martin Dino. Pinakabata sa atin. Paunahin muna natin sila. Tayo marami pang gagawin marami dito sa pa. lupa. Oo. Yun ang no? So, mga ilang taon si Yusek Martin, itong pagpanaw niya. Siguro mga 50, I think, mga 50. Di ba umabot ng 60 yun? Hindi, 60. 60 yun, no? Yung 64, pagkaalala ko. I think, or 65. So, bigyan natin ng pagpupugay, no? Na marami rin siyang nanggawa, no? Siyempre, no? Ngayon nga, no? Ang dami nila. Okay, ano pang mga ibang usapin na sa kalusugan? May oras pa tayo, no? So, tulad ng sinabi natin, every Wednesday na, no? Ako na maririnig nyo, no? Sa impilan ng ating CCW, Bantay Kalusugan, no? So, bukod dyan sa ating kasi kalusugan, itong droga ay nagdudulot ng dysfunctional family. Ibig sabihin, nasisira niya ang ating pundasyon ng ating society, which is yung pamilya, no? So pag nasisira niya, no, ay usually yung mga tatay, yung mga unang biktima ng droga So wala nang hanap buhay, pati ekonomiya ay babagsak, no? Ngayon, mamang problema ang ating bansa, paano saluin ang ating mga pamilya na naging dysfunctional. Bukod pa doon, ay makakagawa ng krimen yung mga nalulun sa bisyo na parte ng pamilya. Ang nakakalungkot pa diyan, parin Doc, yung yung mga OFW natin. Oh. Pumunta sila ng abroad Aba, hindi ko alam yan. para magbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Pero habang naandun siya sa ibang bansa, nagtatrabaho, yun namang kanyang mga anak, palibhasa na ibibigay ng konti yung luho, yung pangailangan, nalulong naman sa mga masamang bisyo gaya nitong droga. So, kawawa yung tatay. Kawawa yung OFW natin na naghahanap buhay. Hindi niya alam yung palang kanyang pinaghirapan nilulusaw lang sa droga ng kanyang anak. So, pero marami po kasing faktor kung bakit ang isang bata ay nalululong sa bisyo, ano? Marami pong faktor 'yan. At unang-una diyan yung impluwensya ng barkada. So, yung pong ating mga kabataan, kinakailangan siguro mamili din ng kanilang magiging mga kaibigan at barkada. Yes. So, importante po 'yon. Education. Oo. At pag hindi sila nakapili ng mga barkada o mga kaibigan na magdadala sa kanila sa kabutihan, kawawa. Hindi naman yung magulang actually ang kawawa diyan. Ngayon,
kawawa yung magulang pagkat naghahanap buhay, nagpapakahirap para lang maibigay yung edukasyon, yung pangailangan sa pag-aaral. But in the end, ang kawawa talaga diyan ay yung bata. Yes, yung may Oo, sa sarili niya mismo, no? Ay, ikaw, ang ating buting nurse, anong Boss, masasabi mo dyan? regarding po sa yung sabi mo, Sir Jigs, yung proper guidance. So hindi naman yan ipagkakaila sa programa din namin yan, or isa yan sa mga services ni Bossing doon sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. We are not focusing inside only, no? But fortunately, nabigyan po kami ng opportunity sa mga school doon. Nagbibigay kami ng mga drug awareness program. So with the program team composed of doctor, composed of social worker, and yours truly, lahat pumapasok po kami sa mga high school po, Sir Jigs, sa mga colleges. So lahat binibigay po namin yung mga advantages, sa mga disadvantages po sa mga sa lahat ng na-involved na ganyan na sitwasyon. So ano po namin, no, sa Agusan del Sur, composed of 15 municipalities. So majority of them we already done our part, no, sa ibig sabihin yung CBDRP. So pag pumapasok, orientation po yan, Sir Oy, Jigs, no? pati Surigao, ilang munisipyo na. Lahat, napuntahan? no, parang one-stop shop na po yan, Sir Jigs, no? Lahat binibigay namin ng information. So as far as I know, dyan din sasama yung butihin natin na retired judge na si Jan Salakop. Lahat pinapaintindi sa mga community, no? So advantage po 'yan, Sir Jigs, kasi doon nila nalalaman paano natin 'yan. Yung tawag natin na yung mga rights nila. Dapat siguro mga batang pa lang, yung Yes. nasa elementary grade, ano? Yeah, we done that, no? Bago pa nag-pandemic, boss, no? Natandaan Yes. mo doon sa elementary at saka sa high school. Hindi lang sabi ko nga, hindi lang kami dito sa loob or sa mga inpatient, but sa nakikita po ni boss na kahit gaano kami kagaling dito sa loob, pagdating doon sa labas, walang proper tawag dito awareness, useless yung gaano kami kagaling. So hindi ko naman sinasabi na kiniklaim namin yan. Since from the start, nag-start na po yung mga awareness po ni boss. Hindi lang yan sa mga school, kundi sa mga municipalities din. Mga mayors. Mga mayors. Oy, may dagdag ko to bago ko makalimutan. Diyan sa Bislig City, napaka-aktibang citizen crime watch natin dyan. Yung National High School dyan, ang chapter natin dyan, CCW. Kailan lang galing sa akin mga yun. Yung school, mga principal, ni-request yung ating pwersa sa CCW. Binabantayan yung high school. Yung mga nagkakating classes, nagsisigarilyo, nag-aabutan pa ng mga minsan nahuli nila na droga, no? So, malaking tulong ang ating citizen crime watch dyan sa Bislig At City. no? bago pa lang magsimula ang school classes, katuwang na nila yan, yung ating Yes. iba't ibang chapter sa Oh. Balik Eskwela program. Yan, diba? balik eskwela. Makikita Brigada. Brigada Eskwela. Makikita mo sila nagpipinta ng mga upuan, Yes. naglilinis ng kapaligiran ng school. Kung anong pwede nilang maitulong na pagsapit po ng opening ng klase, maayos po ang mga silid paaralan. So yan po ang pinagkakaabalahan sa ngayon at meron din silang nakaprogramang feeding program. Ito po ay walang pondo galing po sa Wala naman sa tayong gobyerno pondo. kung kanino man, but sila po ang gumagawa ng paraan Yes. na makapaglunsad na ganito po mga programa on a voluntary basis para makatulong po sa ating community at lalong-lalo na dito po sa ating mga kabataan na papasok sa eskwela nila by August 28. Actually, nakita ko parati sa Region 3 si Jay Gaspar, no? Sipag. Oy, sagutin ko muna bilang isang inyong manggagamot, no? Prinsipeng manggagamot. Meron po tayong katanungan rito, paano daw gamutin ang na-stroke, no? Para mabilis gumaling daw. Ngayon, ang sagot ko po dyan, depende sa severity, ibig sabihin kung gaano kalala yung stroke, no? So, mayroon po tayong
therapy may therapy din po tayo diyan, no? Meron tayong physical therapist, depende po 'yan kung malala o mild lang, no? Mhm. Pero ito lang masasabi ko po pag na-stroke po tayo. Ibig sabihin pag na-stroke po tayo, kahit mild stroke 'yan, mayroon ng bahid 'yan. Mhm. Ibig sabihin, mayroon ng nabahiran na yung sa utak kasi ang tama niya. Naputulan na ng ugat. Meron namang iba naputulan kasi malala na pag naputulan Mhm. na meron namang nagbara ng konti Mhm. pero sa madaling salita di na yan babalik sa original. So dapat ang gawin natin diyan bukod pag tinitherapy Mhm. yung mga naging mahina na tinamaan, no, kahit mild to dapat baguhin na ang lifestyle. Sa pagkain, iwasan na ang mga mamantikain, Yung matataba. matataba. Oo, iwasan na ang ma-stress kasi may nabahir may ano na may peklat na yung utak na na-stroke. Ibig sabihin, huwag ka masyado na magpupuyat. Huwag ka masyadong kung nagtatrabaho ka, alam mo kung paano ka, kung kailan ka magpapahinga. Kasi mahirap ang ma-stroke. Hindi na babalik sa original yan. Para pong napakalinis na bond paper yan na sinulatan mo ng pencil tapos binura mo yung pencil pero mayroon pa rin nakabanat na guhit, no? So yan po ang stroke. Siyempre may mga iniinom din yan, no? Kasi, Maintenance. Maintenance. Meron kami mga binibigay na pampalabnaw ng dugo kasi nga isa rin sa stroke ay yung talagang yung dugo ay nawawala yung pagiging labnaw niya kundi lumalapot, no? So siyempre yung mga cholesterol yan yung mga nagbabara sa ating mga ugat. So ititigil na po yan, no? Kailangan ang lifestyle natin, mga taga-subaybay natin Healthy lifestyle. ay healthy lifestyle. Okay. So, iwasan, number one talaga, iwasan yung matataba. Yes. Okay. At saka yung mga strenuous na mga Mm. physical activities. Example, kayo po ay na-stroke na tapos pinipilit mo pa. Mayroong mga ganyan pinipilit mo pa mag-tennis. Mhm. O kaya pinipilit mo pang maglakad ng malayo. Kasi Talagang exercise daw. hindi, meron ka ng iba yung klaseng pagpapawis mo na. Yung simpleng lakad lang, brisk walking, tapos di kaagad kasi baka ma-trigger, Mhm. no? Kasi pag tumaas ang BP mo, ayun, no? Magkakaroon na naman ng problema yung mga ugat sa utak na baka mamaya pumutok, no? So, ang kasagutan doon sa sinabi niyo po, no? Meron pa. Doon muna tayo sa stroke. Sa pag-recovery, depende po kung gaano kalala. Pero baguhin niyo yung lifestyle, no? So, ito isa, si Reynold Mags. Nahihirapan na po ako Taiwan. Ano po ba ang gamot? Uy, napapabiro tayo, pero Oo. totoo yan. Ano ko yung sinabi mo na bawal yung matataba. Kaya pala ito si DJ, ito mahilig ito sa mga matataba Ganun ba? Nung isang araw nakita ko hindi na mataba yung kasama niya. Baka chubby lang. Baka chubby lang. Uy, yung si Reynold Mags. Oo. Ganito po yan. Ano daw ang kailangan gawin? Nahirapan na po ako, Taiwan. Ano po ba ang gamot? Unang-una, balik tayo sa lifestyle. Kasi ito po ganito po ang klaseng estilo ko para bilang isang doktor manggagamot. Ilang taong ka ba? Yun ang tanong ko. Kailangan kasi malusog ka. Kasi hindi naman ako magbibigay secondary lang magbibigay ako ng gamot. Primarily, tatanungin ko yung lifestyle mo. Kung ikaw ay walang ehersisyo, taba-taba mo, puro ka cellphone, wala kang talagang wala kang gana. Exercise. Hindi yan tatayo kasi pati yung muscle ng inyong armas ay walang exercise. So kailangan tingnan mo yung mga physically fit, no? Tama. Kahit matanda na pero mayroon pa sumisipa pa, no? Kasi alam nyo po ba na pati yung mental health natin kung panaisip mo ay problema o panaisip mo ay nakatingin ka yung depression, ibig sabihin, depression, ay hindi yan tatayo. Nakaka-apekto rin. Talaga hindi tatayo yan kasi it's all in the mind. So hindi yan tatayo, no? Wag muna tayo sa gamot, no?
Kasi unang-una, baka bigyan kita ng sildenafil, yung sa Viagra, baka mamaya hindi kaya ng puso mo, magbumili sa tibok ng puso mo. So, dapat mayroon kang ehersisyo. Kung medyo may edad ka na, brisk walking. Pangalawa, para makondisyon ng utak mo, makakalimutan mo yung depression, ayan, no? Huwag kang umiwas ka Stress, sa ano? stress, no? Makipag-usap ka kasi minsan din yung isolation di maganda yan. Mm. Yung parati kang mag-isa, puro dagam mo ang mundo. Yung mga kinakain, no? Kung panay ano ka, panay kape ka ng kape, Mm. ay, Beer ka ng beer. lalo ng beer. Actually, ang beer, nakakaano talaga Depression. yan. Depression yan. So, hindi talaga tatayo yan, no? So, tingnan mo yung mga malulusog, no? Hindi natin sinabi rito malusog, mataba lang, ha? No? So, ganun po yun, no? Mayroon tayong maraming mga aprojak. Tulad niyang durian, nakaka-aprojak yan. Yun nga lang, hindi pwede sa mga may high blood, no? Hindi pwede. Kasi baka tumaas ang Kaya, BP. kaya pala hindi mo ako dinala. Yung avocado, maganda yung avocado. Project Okay. yan. Project, ibig sabihin, medical term yan sa nakakagana. So, kailangan Oo. kumain ng maraming avocado. Huwag naman yung isang bagsakan. Kasi ang avocado is a good cholesterol. No? May bad cholesterol, may good cholesterol. No? Correct. Marami, no? So, depende rin sa pagkain niya, no? Kung puro ka malakas sa kanin, sa carbo, nakakaano yan. Meron pa. Kung may diabetes ka, pag di control ang blood Yeah. sugar mo, Yan, isa rin ay yan, boss. talagang impotence. Mhm. Mangyayari sa'yo, ay hindi talaga tatayo si ano. So, hindi ka maraming factor Factors. din. No? maraming factors. Pero wag muna tayo sa gamot. Ang number one siguro dyan, yung stress. Talagang pag-stress. Inisip mo lagi yung problema, inisip mo yung mga dapat mong gawin na hindi mo magawa. Talagang may stress ka. At pag na-stress ka, siyempre apektado yung function ng iyong batuta. Ayun, 40 years old daw siya. Si paring Renaud Mags. Bata ka pa, 40. Life starts at 40. tama-tama, pasok na kami doon. Oo, kasi nga, nasa sayo lang yun eh. So, 40 ka, 40 anyos, mag-jogging ka. Pasok na tayo doon. Kasi 40 din ako eh. Gano'n ba? Mula dito sa Baywang pataas. Ganyan, paring Renaud Mags, no? Kung nakikinig ka, mag-jogging ka. Tingnan mo pag very active yung katawan mo. No? Kasi simple walking tsaka jogging, good for the heart. No? So, ibig sabihin doon yung cardio. Baka naman overuse. Itong si Renaud, kailangan mayroon tayong pahinga. May pahinga yan. Alam mo yung araw-araw, kalukuhan yan. Yung Yeah. araw-araw, kahit Ano bang ideal? Kailangan nila. ideal, alam mo ang masarap dyan, no? Pag 5 days, 7 days, tingnan mo yung paano ka tawag rito, asam-asam. Parang Yung excitement. Kumbaga sa pag sumumpit, daig pang bumbero. Yun nga eh. Kahit nga yung mga manok ganun eh. Kami po nag-usap dito, hindi po kabastusan. Ito po doktor parte po po ng ako. ating bantay kalusugan at bahagi po ng kalusugan natin yon, di ba? Syempre naman, hindi lang naman tayo mga kalalakihan. Paano naman si Mrs.? Talagang may karapatan siya na hingin nila ang kanilang karapatan sa atin, no? So, wag yung everyday, yun ang tawag doon, time management. Yun din ang problema sa tao, inaabuso. Kahit nga yung Superman walang shota di ba? Yung ibig sabihin Ang ganda lalaki noon, walang syota. Baka naman meron. Bayani daw Mahirap maging bayani Baka may syota. Kaya lang, rin. So, balik tayo. Lalaki rin. So, yun nga, time management. Kung araw-araw yan, definitely, yung kahit nga tubero, mapapagod So, dapat, time management, no? Iba nakita mo, pag medyo hindi mo, kayo ni Mrs. o kayong girlfriend mo, nasasabik ka. Yung excitement doon it's all in the emotion at saka sa utak, no? So, doon, ang Pinoy kasi, nagpahabaan ng ihiyan yung mga ating mga kababayang Pinoy. No? Anyway, may natitirang 6 na minuto pa.
So talagang pag-usapin ay pagkalalaki, no? Ano pa ang Well, kahit- siguro one of these days, ma-discuss din po natin yung tungkol sa pag-avail ng PhilHealth PhilHealth program maganda yan. yung PhilHealth. Alam mo, lagi nating napapag-usapan ay yung mga nangyayaring anomalya sa PhilHealth. Yung mga dapat na nagiging discount ng mga pasyente, lalo yung mga senior citizen, hindi na ibibigay ng isang ospital. Pero yung pala, pagdating sa kawa, nasisilip nila, nag-release ng pera ang PhilHealth pero hindi naman ibinayad o kinaltas doon sa binayad ng pasyente. Marami pong ganyan. At sabi ko nga, kung hindi napunta sa discount ng isang pasyente at inirelease naman ng PhilHealth, saan napunta? Sa ospital. Hindi naman natin alam kung naibayad sa ospital o kung ibinayad man, baka naman may usapan yung ospital at yung PhilHealth na ito paghatian na lang natin. Ito naman, baka lang naman. Kasi doon sa audit po ng COA, marami palang mga gano'n na hindi na ikakalta sa pasyente pero binayaran ng PhilHealth. Saan napunta? Kaninong bulsa napunta yon? So yung po mga gano'n. Pero alamin natin, ano ba yung PhilHealth? Paano ba natin ma-avail? Ikaw, kasi lahat ng Pilipino dapat member ng PhilHealth. Yeah. Lalo yung mga senior citizen, akala natin ganun-ganun lang. Pag ikaw pala ay senior citizen na, kailangan member ka ng PhilHealth, magpipill up ka lang ng form. Automatic yan. Automatic. Pag-senior Pinaglabang citizen. natin yan. Oo. Naalala mo, 9 years na ako dyan sa Yan, geriatrics. kasi matagal ka sa Malacanang. Sa geriatrics. At kailangan lang alam ito ng ating mga kababayan, no? Na yung senior citizen pala na hindi member ng PhilHealth, kinakailangan lang mag-fill up ng form. Pumunta kayo sa pinakamalapit na ospital o kaya opisina ng PhilHealth at mag-fill up kayo ng form doon para malaman o makita na kayo ay legitimate member ng PhilHealth para makuha naman ninyo yung benepisyo na binibigay ng programa. Yeah. Huwag kayong ganito na lang, paring Jigs, no? Mag-imbita tayo sa mga taga-PhilHealth, no? So, para malaman din natin ang kanilang mga pahayag, no? Pero kami po, inulit ko, no? Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan, lahat ng inyong sumbong ay kami po ay naghihintay dyan na sagutin yan. Ganun din sa mga pinapasumbong, nirereklamo, ay bigyan din natin sila ng pahayag pagdating dyan. Ito po ang purpose ng itong programang ito at saka sa lahat ng programa dito sa Margo TV ay tayo po ay sumbungan ng ating mga kababayan na sila ay siguro sabihin natin tayo ay namamagitan, no? Ang nais lang naman natin maging healthy kayo. Yes, no? So wala na, no? Baka pwede na tayo magpaalam. Huling mensahe po, paring Jigs. Well, mga kababayan, tayo po ay nasa afternoon edition ng programang Sama Ka na Kabayan, sandigan ng mamamayan para po sa kaunlaran. But ito pong oras natin ito ay ating inilaan sa paglulunsad po ng programang CCW Bantay Kalusugan. Kasama po ang ating doktor ng bayan mula po sa Mindanao, ang Chief of Hospital ng Drug Treatment and Rehabilitation Center dyan po sa lalawigan ng Agusan. At ito po ay regular nating mapapakinggan na dito sa Margo TV every Wednesday, alas 8 hanggang alas 9. Alas 9 ba o alas 8:30? 8 to 9 p.m. Okay, 8 to 9 p.m. po every Wednesday. Dito po sa Margo TV at antabayanan po ninyo yan. Yung pong ating mga kasamahan dyan sa Mindanao, sa iba pang parte ng Mindanao, ating pong kinukumusta ang ating mga kasamahan. At syempre, yung ating mga nanonood at nakikinig na OFW, alam ko marami rin po silang health concerns. Pwede po ninyong iparating yan dito sa Bantay Kalusugan, kasama po si Doc Prince Tumawis. Thank you very much sa inyo pong lingkod, si Jigs Magpantay. Napapasalamat po sa inyong pakikinig at panonood. Okay, baka may batiin ka dyan. Nagpapasalamat po ako na naging part din ako sa launching, no. Sir Jigs, salamat sa opportunity, no. I hope marami pa tayong matulungan ng mga kababayan natin, especially doon sa nangangailangan ng tulong din. Boss, go ahead. Okay, nagbabalik po ang ating
Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan. Ito po ay nung nakaraang taon, simula nung ako'y nasa sa Mindanao, mayroon tayong period, dyan sa tabloid na column, no? Nagsusulat po tayo dyan sa may Bomba at saka Saksi Publishing, no? Ng Margo Publishing din, no? Ngayon, sa makatuwid, nilipat na po natin sa broadcasting, no? So, wala na tayong publishing doon kasi nga sobrang busy ako. So, tama-tama, isa ito sa ating mga special na edition. Siyempre, sa effort ng ating National President Jigo Magpantay Jr., itong Bantay Kalusugan. So, lahat ng ating pwedeng pag-usapan, mga patungkol sa kalusugan, kada Miyerkules ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Sa inyo, mga kababayan, ang totoo, ang makatotohanang puhunan ng ating pagtatak sa buhay ay ang pangangalaga sa kalusugan. Muli, sa susunod ng ating panayam, ang inyong lingkod, Milhamed Prince Tumawis, ay inyong prinsiping manggagamot ng CCW Bantay Kalusugan. Magandang gabi sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.